Hi Pisces, kumusta po kayong lahat? Okay, so yan Pisces, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so Pisces, sa mga interested naman sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link ng aking Facebook, message lang po kayo, okay? So, tingnan natin Pisces, ano ba yung mga possible na ganap sa inyo ngayong April 2026? So, doon muna tayo sa inyong career, then sa inyong kaperahan, then after nun, sa love life mo na. Okay, Pisces, pagdating sa pera mo, pera. Sa kaperahan po ni Pisces ngayong April 2026, paano po yung flow at sa kanyang career, spirit guide. Okay. Pisces, give me your energy. Move. Ayan. May mga ano dito ha. Possible na mag-change kayo ng company or mag-change kayo ng career. Okay. So, yung mga Pisces kasi rito, parang mas nakikita kita na someone na meron ka nilulook forward na pwede mong ano napaka-strong ng energy oh. Okay. So, parang gusto mo siyang ilaban. Ito ha. Meron ka nilo-look forward dito na career na, ay, pwede yon. Okay, maganda yon. Naging successful sila doon. So, parang gusto ko rin siyang i-grab, no? Okay, pwede naman guys na may opportunity na talagang dumarating sa inyo. Then, nakikita mo na parang, ay, hindi ka nalugi doon. So, I think, pwedeng i-grab mo yung opportunity na yan, guys. Napaka-strong ng energy na nasasagap ko dito. Tignan pa natin, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Pisces. Meron tayong the sword. Okay, so guys, itong the swords kasi na to, pwede ang tagal mo dun sa company mo, tagal mo nagpaalipin, nagpaalila, tagal mo naging empleyado, then nakikita kita dito na someone na wala ka namang ibang tinignan na ibang trabaho, though napapaisip ka na, ay, okay yon, pero hindi ka nagkaroon ng lakas ng loob na mag-change ng career until may opportunity na darating talaga sa inyo dito. And sinasabi lang dito guys, pwede hindi ka mapakawala ng company mo. Pero syempre, choice mo naman yan. Nakikita ko guys na malaki yung offer sa inyo rito. So, ano yung mangyayari? Yes, pag-isipan mo kung talagang ito ay igagrab mo, itong opportunity na to. So, ayun no, talagang mamumukadkad ka dito guys kasi the flower ito. Okay? Kumbaga, magkakaroon na talaga Pisces ng progress sa'yo doon. Travel abroad kasi yung nakikita ko dyan, Pisces. Pero ito ay nasa sa inyo kung igagrab mo ba yung opportunity na yan. Move, oh. Okay? May ibang opportunity. Pero stuck ka dito sa kung ano yung pinagkakitaan mo ngayon. Or pagkakitaan mo. Mas nakikita kita na someone na parang ito mo na yung igagrab mo. Something like that. Okay? Tingnan pa natin. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Iba sa inyo guys, parang naka-vacation leave kayo. Parang parang mag-change muna kayo ng mga plano nyo sa buhay. Okay? So, baka naka-vacation leave kayo, then enjoy mo muna guys, sa inyo nasasagap ko. The flower, gusto mo nang i-relax yung isip mo, gusto mo nang mag-explore, magkaroon ng expansion, then may mga inaaral ka dito, sitwasyon, ganyan. Okay, so since the flower to guys, sinasabi dito guys, sa dami ng opportunity paparating sa inyo, pwedeng malito ka, pagdudahan mo, parang ay, hindi naman ako para dito. Ay baka hindi para sa akin yan, or baka hindi mo kayanin. Parang ganon. So, ang daming doubt, guys. Kaya, stuck ka dito. Ano mangyayari? Dahil stuck ka, parang pagtsatsagaan mo muna kung ano yung source of income mo ngayon. Okay, kahit marami namang ibang offer dyan. Okay, tignan pa natin. Okay. Okay. Pagdating po sa career at sa flow ng pera ng mga Pisces ngayong April 2026, Spirit Guide. Sand. Ayan, medyo nagiging magastos.
Hindi pong konti-konti lang yung nilalabas mong pera pero hindi ka pala nagiging aware na mas nagiging magastos ka pala dun sa ginagawa mo. Okay? So, try mo daw guys na magkaroon ka ng control pagdating sa pera kasi ito ay iba na yung lifestyle mo ngayon eh. So, kailangan daw guys may pag-control, may pag-iipon, may pagtitipid. So, yun. And ang nakikita ko rin dito Pisces since the sun, ito, parang ano to, para kang confident dito na gumastos eh. Ay, meron naman pera akong in-expect. Ay, meron naman darating. Ganun po. So, dapat daw guys, lagi ka pa rin nakapokus dun sa stability. Lagi ka pa rin nakapokus kung ano yung pwedeng mangyari sa future. Okay? Hindi para maging, ano ka, confident ka or parang, ay, may darating naman na pera. So, para kung hindi, di ba? Kailangan lagi kang ready. Dapat Boy Scout or Girl Scout ka. Tingnan pa natin. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Meron tayong jump. Okay. So, ito naman guys, the jump is parang ano, pag move, lilipat ka ba ng bahay? So, gastos ulit to guys, no? Parang mas ano ka, mas magiging practical ka talaga. Baka lilipat ka ng bahay, lilipat ka ng... Basta bahay to eh, nakikita ko dyan eh. Kaya medyo magko-control ka na naman sa pera dito. Again guys, I think baka hindi mo i-grab yung ibang opportunity yung paparating kasi may nakikita akong ano dito. Parang possible na pagtitipid, hindi mo na masyadong gagastos. Parang as in, magkukuripot mo na yung mga Pisces dito. Again, guys, meron tayong rain. Ayan, medyo nagiging emotional. So, napaka-heavy sa inyo, guys, ng April. Ang daming baggage. Pero, nasa inyo yan, guys, eh. Kagaya nga ng sabi ko, guys, nasa pag-control mo yan. Okay? Kasi nandito yung sand, magastos to. And, possible na para baka maging sakuna. Okay? So, nakikita ko rin dito, guys, sa mga in relationship dito, parang may hirapan kayo doon. Gusto mong bilhin yung mga bagay na gusto mo. Gusto mo lang din i-spoil yung partner mo. Gusto mo rin din, syempre, i-spoil yung sarili mo. Nandun kasi sa point na, alam mo yon baka kasi masanay. Baka masanay yung partner mo. So, mangyayari, guys. Pag nasanay yan, depende yan, tapos magkakaroon ng tampo na bakit iba ka na, di ka na gumagastos. di mo na siya nalilibre. So, alam naman natin na mga Pisces, medyo ano to guys, no? May pagka-sugar mommy, may pagka-sugar daddy. Gusto mo kampante sa inyo yung partner mo. Like, kaya nilang mag-spoil ng partner nila talaga. So, again guys, may ibang opportunity pa parating, pero nasa inyo kung igagrab mo. Pero feeling ko kasi hindi mo siya igagrab. Mag-i-stick ka doon sa kung ano yung source of income mo ngayon, ano yung pinagkakitaan mo ngayon. Kumbaga, mas mabigat. Siguro mga side hustle. Hindi ka pa ready na mag-manage ng business. Kung may mga business na paparating dito or something na gusto mo makipag-business partner sa inyo. So, ang sinasabi lang dyan, guys, is parang hindi mo pa kaya. So, I think kailangan mo ng something expansion. Okay? Mag-expand ka pa rito. By the way, doon tayo sa inyong love life, Pisces. Sa love life ni Pisces, Spirit Guide. Love life po ni Pisces. Meron tayong 5. So, ayan. Nakikita ko naman, guys, na hanggang sa huli pinaglalaban ka ng partner mo. Nakikita ko naman, guys, na parang kung walang nakikipaglaban dito, matagal na itong nag-end. Pero nakikita ko kasi na parang mahal ka ng partner mo, nandun yung malalim na interest niya sa inyo, na parang gusto ka talaga niyang panindigan, na parang magtiwala ka lang sa kanya, meron siya magandang plano para sa inyong dalawa. Pero siguro may mga Pisces dito na naiinip, na wala na, tuluyan ka nang na-stuck dito. Tuluyan ka nang dedepende sa kanya, kasi ganun na yung nangyayari. Ganun na yung flow. Okay. So, again, tignan pa natin. Pisces. Pagdating sa love life. Meron tayong low. Ayan o.
Sabi nga nila guys, pag mahal ka ng partner mo, tapos hindi ka niya binibigyan ng sakit ng ulo, or pagka nag, parang nag, parang ano ba, gumaganda, gumagwapo, ibig sabihin, nasa tamang tao ka. Pero pansin niyo yun guys pagka yung partner niyo guys, napapabayaan yung sarili, nagiging losyang, ibig sabihin, masakit sa ulo yung partner nila. Okay, kahit hindi sa inyo guys, pwede mapapansin mo yan guys sa ibang tao, sa mga kaibigan mo pagka yung jowa, yung kaibigan mo, 'di ba? Parang bakit parang losyang na siya, parang tumanda na itsura niya, ibata pa naman siya. Sabihin nakaka-stress yung love life na meron siya. Hindi siya binibigyan ng pang skincare siguro ng partner niya or kapos sa pera, 'di ba? Pero kahit kapos ka guys, kung ka na sa tamang tao ka, 'di ba? Gaganda at gaganda ka, gagwapo ka. 'Di ba? Kasi iba pagka mahal mo yung partner mo. Iba yung glow. Meron tayong windy. Okay, mas lumalalim pa at mas umiinit. Okay, may nakikita ko dito guys, travel. I think sa'yo, baka may travel or something opportunity na paparating. Oh. May travel. Siguro guys, kung bakit lumalabas to sa love life mo is parang maski yung partner mo kailangan mag-decide dyan, no? Like, willing naman siya, supportahan siya doon sa mga plano mo. Pero mas nakikita ko kasi na, na parang gusto niya rin ng, parang kontrolin yung sitwasyon kung kaya mo ba yan? Ganyan. Matatag ka na ba dyan? Siguro mahina yung tingin sa inyo ng partner mo. Or talagang pinahina ka niya. Kasi, guys, depende pa rin yan sa partner mo eh. Pag malakas ka na doon sa isang sitwasyon, ibig sabihin, sinusuportahan ka ng partner mo. Pag may sinisimulang kang business, career, ibig sabihin, supportive yung partner mo. Pero kung mahina ka lang, like ka nakakulong sa bahay, ibig sabihin, walang tiwala sa inyong partner mo. Nakadepende lahat yan sa partner na pipiliin mo. Pero dahil nga, kagaya kanina sa career mo, di ba? Ang lumalabas doon, may opportunity dumarating, pero hindi mo siya igagrab kasi mas nakakita mo na dito ka mas komportable kung nasaan ka ngayon. I think, dahil nga may control sa yung partner mo. Though, sinusuportahan ka naman niya sa ibang bagay. Pero mas malinaw kasi na para bang takot siguro siya na magkamali ka. Sobrang protective ng partner mo. Okay? Parang baka hindi mo kayanin yan. Nakikita niya siguro yung lifestyle mo eh. Nakikita niya sa lifestyle mo kung kaya mo yung isang bagay or hindi. Hindi dahil siguro dahil hindi mo kaya. Okay? Pero sa ko lang guys, sa opinion ko lang, pag hindi kaya ng partner mo, supportahan mo pa rin. Malay mo naman, 'di ba? Ma-develop kasi ganoon naman 'yun eh. 'Di ba? Kaya nga sa trabaho, kahit graduate kang hinahanap nila yung may experience. Kasi pag nagsisimula ka pa lang, doon ka pa lang magkakaroon ng doon ka pa lang ma-develop. 'Di ba? Ganun 'yun. Okay, sa love life mo Pisces, meron tayong job. Naku, ano to? May plano siguro lumipat talaga ng bahay. Nasa nakikita ko dyan, Pisces, parang something na kailangan nyo ng financial or pwedeng sa partner mo pala yung may opportunity. Diba, Pisces? Sa partner may opportunity or mas maraming opportunity sa inyo, Pisces. Okay, iba competitive sa inyo yung partner mo, yung tipong ayaw niyang hayaan na mag-expand ka kasi maliit na nga siya ngayon tapos sa'yo ang daming opportunity yung dumarating. Ang mangyayari guys, mas maliit na yung magiging tingin niya sa sarili niya. Okay, takot siya na mag-expand ka, lumago ka, yumaman ka kasi pwedeng meron ka ng ibang option bukod sa kanya. Kasi hindi niya naibigay sa inyo yung masaganang buhay, magandang buhay. So again, meron tayong dash. Grabe, ano itong nangyayari? Parang, itong relasyon nyo, guys. Maganda sa umpisa, parang pa-worse sa huli, So, pwedeng maganda lang to sa umpisa. Pero kalaunan, guys, parang nagiging illusion na lang pala talaga siya. Na yung someone na nilulook forward mo, dati, na parang, itong taong to, okay, to maganda yung pwede niya ibigay sa akin sa future, ganyan. Guys, nagiging illusion yun. Okay? Kathang isip mo lang lahat to. Ngayon kasi may nagbabago sa kanya. Nagbabago na yung ugali niya. Nagbabago na yung pakikitungo niya sa inyo. Iba na siya. Iba na yung tanaw niya sa inyo. Yung tingin niya sa inyo.
paano kanya sinusuportahan sa isang bagay, may nababago na. Okay, again, additional message pagdating sa love life mo. Diba, grabe, intense. The intensity of a true soul connection includes great high and great lows. So guys, possible daw guys na may challenge na paparating sa relasyon nyo ngayong April 2026. So hindi pa rin siya guys ganun ka-stable. Feeling ko dito may parang may confrontation na pwedeng mangyari. Wala pa naman ako nakitang dahil sa third party. Pero I think sa ibang bagay. Or dahil sa stability. Dahil sa career or dahil to sa pera. Okay? Meron tayong I wish I had treated you better. Diba yun? Feeling niya. Hindi kanya masyadong natrato ng maayos. Or parang hindi niya naibigay yung buhay na meron ka dati. Parang iba na yung buhay na ginagalawan mo. So, nandun yung parang natatakot or nahihiya itong taong to. So, by the way guys, ito lang pong inyong love reading and ang inyong career, money reading. Again, maraming salamat po. God bless and love you all. Bye-bye!